Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po muli sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Welcome po sa inyo na nanonood sa YouTube o sa Facebook. At yung mga nakikinig po sa radyo sa pamamagitan ng 702 DZAS. Welcome po sa aming Pananambahang Tagalog. Bilang tawag sa ating pagsamba, babasahin ko po ang mga awit 9, 1 at 2. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko. Aking sasabihin sa lahat ang kahanga-hangang mga gawa mo. Ako'y magagalak at magsasaya sa iyo, o kataas-taasan. Ako'y aawit ng pagpuri sa pangalan mo. Mga kapatid, pakinggan po natin ang pagbasa ng kasulatan ng ating Panginoon. Ang ating pong teksto sa hapong ito ay nasa Hebreo 6, 4-6, 9-12. Sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo na nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos na itinataas sa kahihiyan. Ngunit mga minamahal, sabi sa verse 9, kami ay lubos na naniniwala sa mga mabubuting bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Bagamat kami ay nagsasalita ng ganito, sapagkat ang Diyos ay hindi masama. Hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. At nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan. Upang kayo'y huwag maging mga tamad, kundi maging tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. Purihin nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating kalagitnaan sa hapong ito. Mga kapatid, tayo po ay nakarating sa bahagi ng ating pananambahan na kung saan tayo ay nananambahan sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa pangangaral ng kanyang salita. Ang ating pong mensahe ngayong hapon ay patuloy pa rin sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ng Hebreo na patungkol sa kadakilaan ni Kristo at ng Kristyanismo. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, sa hapon pong ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita, kayo po ang manguna sa amin. Ang iyong walang kabuluhang lingkod, Panginoon, ay walang kakayanan na ibahagi ang iyong salita o karapatan man, Panginoon, upang ito ay aking maibahagi sa aking mga kapatid sa iglesyang ito. Kayo po ang lumagay sa akin at magpalakas sa akin, Panginoon, upang aming maunawaan sama-sama, magkakapatid sa pananampalataya, ang inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang darating na eleksyon ng aming kapatiran ng mga elders at deacon. Ang deadline po ng pagsumite ng mga nominees ay sa araw na ito. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ay pangunahan mo na kami at basbasan mo ang lahat ng mga desisyon na aming gagawin patungkol sa mga nominee na ito. Kayo pong magtayo ng mga lalaki at babae na mamumuno sa aming iglesia sa darating na taon.
Inilalapit din namin sa iyo, Panginoon, ang Pastor's Appreciation Month na ipinagdiriwang namin tuwing Oktubre. Panginoon, kayo ang tumawag sa aming mga kapastoran upang maglingkod sa iyong iglesia. Kayo ang pinagmumula ng lahat ng aming tinatangkilik at lahat ng aming kalakasan at lahat ng kabanalan, Panginoon, na kailangan namin para aming maisagawa ang aming mga tungkulin sa iyo. Ang aming mga pastor sa iglesyang ito ay tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya ang aming dalangin ay pagpalain mo sila. At gayon din sa lahat ng ibang mga pastor, sa lahat ng mga ibang iglesia sa buwang kasalukuyan. Kayo, O Diyos, ang magpala sa kanila, sa lahat sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Pangunahan niyo kami ngayon sa aming pag-aaral. Amen. Ang pamagat po ng mensahe ngayong hapong ito ay isang babala sa pagtalikod sa pananampalataya. Medyo nakakatakot po ang pamagat. Ang ating pong teksto ay mag-uumpisa sa Hebreo 5, chapter 5, talatang 11 hanggang kabanatang 6, talatang 12. So medyo mahaba po ang teksto. At napakahirap po ng tekstong ito. Hindi lamang po sa haba, dahil po sa marami pong mga kontrobersya ang ilang talata sa tekstong ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Kaya makinig po tayong mabuti sa pag-aaral natin ngayong hapon. Wala na sigurong mas malaki pang trahedya kaysa sa buhay ng isang tao na umanib na sa Kristyanismo, nakisama na sa mga Kristiyano, nakita na ang kanilang kagalakan sa Panginoon, at natutunan na ang kanilang banal na kasulatan. Pagkatapos ay tatalikod lang sa lahat ng ito. Tatanggihan ang alok na kaligtasan ni Kristo at magpapatuloy sa kapahamakang walang hanggan. Wala na pong mas malaking trahedya kaysa dyan. Nagpapatuloy po tayo sa ating communion series dito sa Aklat ng Hebreo na nagsasaad ng kadakilaan ni Kristo at ng Kristyanismo kaysa sa lahat pa ng ibang mga pananampalataya. Kaysa sa Judaismo na siyang pananampalataya ng mga Hebreyong sinusulatan ng may akda sa aklat na ito. Sa huli nating mensahe sa aklat na ito, maalala nyo, nakita natin ang kahigitan ni Jesus bilang pinakadakilang punong pari na nakaluklok na sa kalangitan, sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Dahil dito tayo'y makalalapit na sa trono ng Diyos na may katiyakan na ang ating mga dalangin at daing ay Kanyang didinggin at tayo'y makaasa sa Kanyang tulong sa oras ng ating pangangailangan. Sa ating pag-aaral sa hapong ito, biglang titigil po at pepreno ang may akda ng Hebreo sa kanyang paglalahad ng kadakilaan ni Kristo. Ipinapaliwanag niya ang kanyang pagiging punong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. At bigla po siyang huminto upang magbigay ng isang mahalagang paalala. Isang babala tungkol sa panganib ng pagtalikod sa pananampalataya. Ang sabi niya sa verse 11, tungkol sa kanya ay marami kaming masasabi at mahirap ipaliwanag, sabi niya. Palibhasa ay naging mapurol na kayo sa pakikinig. Yung pong katagang tungkol sa kanya ay isang pagtukoy sa katuruan ng pagiging dakilang punong pari ni Jesus ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Yung po yung verse 10, yung pinanggalingan natin last time. Napatigil dito ang may akda sapagkat hindi pa raw handa ang kanyang mga sinusulatan. Natanggapin ang katuruan na ito sapagkat sila ay naging mapurol sa pakikinig. Ang salitang mapurol ay isang salita na nagsasaad dito ng kahinaan sa pag-unawa dahil sa hindi palaging pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Para siyang isang bahagi ng katawan na kulang sa ehersisyo, na humina na at naging marupok na
dahil sa karamdaman at dahil sa pagkawala ng ehersisyo. Ganon din po ang ating pananampalataya. Ganyan daw ang pag-unawa ng mga Hebreyong sinusulatan ng may akda. Kaya't nagbigay ang may akda ng isang pagpuna. Yan po ang una nating punto ngayong hapong ito. Isang pagpuna sa mga walang paglago. Tignan po natin yung verse 12. Sapagkat bagaman sa panahong ito ay dapat na kayo'y mga guro na, kailangang muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Pinaalalahanan ng may akda ang mga Hudyong kanyang sinusulatan tungkol sa hindi nila pag-unlad sa pananampalataya kay Kristo. At pinupuna niya ang hindi nila paglago sa kanilang kaalaman tungkol sa Kanya. Parang tinutuya pa nga niya ang mga Hudyong ito dahil dapat nga raw nagtuturo na sila ng iba tungkol sa pananampalatayang Kristiyano. Ngunit sila ay parang mga musmos at sanggol pa na nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Anya. Ang lahat ng mga disipulo ng Panginoon ay inaasahang magturo ng kapwa nilang mananampalataya. Pagkaraan ng ilang taon, hindi naman ilang taon, ilang panahon lang kung minsan ilang araw lang, ilang linggo lang, isang bagong mananampalataya ay maaaring na magturo sapagkat meron na siyang alam yung kanyang karanasan at yung katotohanan kanyang niyakap sa kaligtasan niya kay Jesus. Bahagi yan ng dakilang komisyon. Sabi sa Matthew 28:20, at turuan silang sundin. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Nakakabahalang isang Kristiyano na hindi man lamang nakakapagturo ng kapwa Kristiyano kahit na matagal na siyang Kristiyano. Kayo po ba'y ganon? Nako, nakakabahala po mga kapatid. Ang isang bata na hindi umuunlad mula sa pag-inom sa gatas at kumakain na ng pagkain na medyo matigas, mabigat na pagkain, ay hindi normal. Di ba? Lalong kagilagilalas kung isang taong may gulang na ay gatas pa rin ang iniinom at puro gatas lang ang kanya kinakain. Ganoon din ang isang kunway Kristiyano, ngunit tumatanda lang ng paurong sa kanyang pananampalataya. Sabi sa 1 Corinthians 3:2 ni Pablo, pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. Sabi sa verse 13 and 14, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katuwiran. Palibhasa ay isa siyang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Ang mga nagsasabing sila ay mananampalataya, ngunit laging gatas lang ang iniinom o yung mga may madali lang na lesson sa Bible palagi ang inaaral, ay walang alam sa salita ng katuwiran. Sabi ng may akda. Dahil sila ay nakikinig lang ng salita ng Diyos, ngunit hindi naman sumusunod dito. Nawala na nila ang benepisyong dala ng salita sa kanilang buhay at sila ay permanente ng mga sanggol sa pananampalataya. Sila ay parang mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Ephesians 4:14 po yun. Ang pagkaing matigas ay ang mas malalim at buo na katotohanan tungkol sa ating Panginoon at kanyang katuruan at kalooban para sa lahat sa atin. Ito ay para sa mga nasa hustong gulang, sabi ng may akda, na dahil sa pagsasagawa
ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti sa masama. Dahil sa kanilang matapat na pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos, ang ilaw ng katotohanan ay nagbibigay ng liwanag ng pag-iisip sa kanila para malaman nila kung ano ang tama at mali. Ganun po ang lumalago at umuunlad sa salita ng Diyos. Yung pong mga kausap ng may akda ng Hebreo dito, hindi po sila ganun. Kaya pagkatapos niyang magbigay ng isang pagpuna, nagbigay ang may akda ng isang panawagan. Sabi niya, itong napuna ko sa inyo, ito naman ngayon ang panawagan ko sa inyo. Number 2, isang panawagan sa walang pag-unlad. Nasa chapter 6 na po tayo ng Hebreo. Dapat po sana ituloy-tuloy lamang po yung chapter division dito, pero ang nangyari po ay naputol, no? So chapter 6 verse 1. Kaya't iwanan natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Na huwag nating muling ilagay ang saligan ng pagsisimula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Nang aral tungkol sa mga bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay at ng walang hanggang paghuhukom. At ating gagawin ito kung ipahuhintulot ng Diyos. Ang mga talatang ito ay isang panawagan ng may akda sa mga walang pag-unlad, walang growth. Wala po silang paglago. Na sila ay magpatuloy, na sila na sa pagiging ganap na mananampalataya kay Kristo. Kasi doon po sa sinusulatan ng may akda, mga Hudyo po sila. Meron po sa kanila na parang nakaupo pa sa bakod. No? Hindi pa malaman kung sila ay tatanggap kay Jesus o hindi. Yung po ang tinutukoy ni rito, yung iba sa kanila. May peligro po kung hindi uusad sa pananampalataya. Yung pong mga tagang ang mga unang simulain ng aral ni Kristo ay dapat na nilang iwanan. Yun ang sabi ng may akda. Ito ay ang mga katuruan sa lumang tipan patungkol kay Jesus sa kanyang pagdating, na naghahanda sa mga Hudyo sa pagdating ng Mesiyas at ng kanyang kaligtasan. Yun po ang mga simulain ng aral tungkol kay Kristo. Ang lumang tipan po ay isang paghahanda para sa pagdating ng Mesiyas, si Jesus. Ang mga katuruan na ito ay nilahad ng may akda sa mga talatang ito. Tignan po natin isa-isa. Sabi niya, ang pagsisisi mula sa mga patay na gawa o pagsisisi sa kasalanan. Ito po ay isang katuruan na inihayag ng mga propeta sa lumang tipan hanggang kay Juan Bautista. Tingnan niyo po si Ezekiel 14:6. Kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, magsisi kayo at kayo'y tumalikod sa inyong mga Diyos-Diyusan at lumayo kayo sa lahat ninyong kasuklam-suklam na gawa. Sabi din ni Juan Bautista, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So yung katuruan po ng pagsisisi ay nasa lumang tipan. Yun din pong pananampalataya sa Diyos. Yun po ay isang tema na paulit-ulit na panawagan sa lumang tipan ng mga propeta. At ang kasunod palagi nito ay ang kasunod dito palagi ng pagsisisi sa kasalanan. So ang panawagan palagi ng mga propeta sa lumang tipan magmula kay Moises hanggang sa lahat ng mga propeta ay magsisi kayo at manampalataya kayo sa Diyos. So galing po sa lumang tipan yon na siya naman paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Tapos yung mga bautismo, pagpapatong ng mga kamay, ay mga iniutos din ni Moises sa batas. Halimbawa, Exodus 29:4, si Aaron at ang kanyang mga anak ay iyong dadalhin sa pintuan ng toldang tipanan at iyong huhugasan sila ng tubig. Yun po ang ibig sabihin ng mga bautismo, mga paghuhugas. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na sinusunog na ito ay tatanggapin para sa ikatutubos niya. Leviticus 1:4. Yun naman po yung mga pagpapatong ng kamay. So lahat po ng binabanggit dito ng may akda ay mga katuruan sa lumang tipan na siya namang larawan at paghahanda para sa mga Hudyo
sa pagdating ng tunay na kaligtasan na dala ng Mesiyas. So, ang lahat ng ito ay larawan lamang at tipo ng paghuhugas sa kasalanan at pagbabayad sala na gagawin ni Jesus sa krus. Gayon din ang muling pagkabuhay ng mga patay at walang hanggang paghukom. Yan pong konseptong yan at katuroan na yan ay nasa lumang tipan na rin sa simulat sa pool at alam na ng mga Hudyo na bumabasa nitong aklat ng Hebreo noon. Anong sinasabi nung may akda? Sabi niya ang mga katuroan na ito ay representasyon ng Hudaismo. Mga simulaing pag-aaral tungkol kay Kristo. Na siyang nahigitan na ng pagdating ng Panginoong Hesus. So, ang lahat ng mga katuroan na ito, na larawan lamang ng Mesiyas, ay nahigitan na ng Mesiyas na siya nang dumating. Ang panawagan ng may akda dito ay iwanan na nila yung mga katuroan ng Hudaismo na nagsilbing larawan lamang ni Kristo sapagkat yung pong totoo na Mesiyas ay dumating na at dapat na nilang yakapin ng lubusan ang kabuuan at katuparan ng kanyang tinamong kaligtasan para sa buong sanlibutan. Ang ginagawa ng mga Hudyo, yumayakap pa rin sila dun sa mga anino, mga larawan, mga tipo na nasa lumang tipan at hindi pa nila niyayakap ang katotohanan ni Kristo. Yung kanyang panawagan sa mga walang pag-unlad. Pangatlo, nagbigay siya ng isang paalala sa peligro ng apostasiya. Nako, mahirap pong salita, no? Apostasiya, apostasy. Pagtalikod po sa pananampalataya. Ang mga talatang susunod ay isa sa pinaka-kontrobersyal at mahirap intindihin sa buong bagong tipan. Siguro sa buong Biblia. May mga nagsasabi na ito ay patungkol sa mga tunay na Kristiyano na nahulog at nawala sa pananampalataya. Datapwat, maaari daw mawala ang kaligtasan ng isang tunay na Kristiyano. Sabi ng iba, yung mga talata dito, yun daw po ang sinasabi. Mayroon naman nagsasabi na ang mga talatang ito ang mga tinutukoy na mga talatang ito ay mga nagsabi lang na sila ay Kristiyano, ngunit hindi tunay na Kristiyano. Hindi tunay na mananampalataya kay Jesus. Hindi tayo maaaring maging dogmatiko sa ating interpretasyon ng mga talatang ito. Ngunit kung titignan natin ang konteksto ng mga naunang talata, yung mga walang paglago at walang pag-unlad, no? At yung tinuturo ng kalakhan ng Biblia na ang isang mananampalataya dahil ang kanyang kaligtasan ay isang gawa ng Panginoong Diyos. Hindi ito nawawala sa Kanya. Yun po ang katuruan ng kalakhan ng buong Biblia. Dahil po sa konteksto at sa kalakhan ng tinuturo ng Biblia, mas mainam po sigurong kunin natin yung pangalawang interpretasyon. Ito ay tungkol sa mga hindi tunay na mananampalataya na tuluyang umalis at aalis sa iglesia dahil sila ay hindi tunay na mananampalataya mula pa sa umpisa. Sabi sa 1 John 2:19, sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila, ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. 1 John 2:19. So ang sabi ng verses 4 to 6 ganito. Ito po yung mga talatang mahirap. Makinig po tayo mabuti. Sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang
ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Malagim po. Ito ay isang paalala sa peligro ng apostasiya o pagtalikod sa pananampalataya. Ang susi sa interpretasyon ng mga talatang ito, mga kapatid, ay yung mga naunang talata na pagpuna sa walang paglago sa kanilang pananampalataya at yung paalala doon sa yung walang pag-unlad sa mga katuruan ng Judaismo. So yung pong mga talatang ating inaral kanina. Yan po ang konteksto. Mga tanda ito, walang paglago, walang pag-unlad. Mga tanda ito na ang mga tinutukoy dito ay hindi tunay na mga Kristiyano. Ang mga salitang hindi mangyayari, sabi sa verse 4, sabi hindi, sapagkat hindi mangyayari, ang kaduktong po nun, yung nasa verse 6, na muling panumbalikin sa pagsisisi. Hindi daw mangyayari na muling panumbalikin sa pagsisisi. Yung pong mga katagang yun, nakakatakot po, hindi ba? Ito ay nagbabadya ng malagim na kahihinatnan itong mga taong ito. Ito ay kahit na nagpakita sila ng mga pagkilos at pananalita siguro na parang sila nga ay mga Kristiyano. Pansinin natin, dahil inilahad dito ng may akda. Sabi niya, sila daw ay mga dating naliwanagan na sa verse 4. Nakatanggap na ng katotohanan ng Ebanghelyo, siguro, na kanila namang naunawaan sa kanilang isipan. Ngunit alam nyo, ang pag-unawa sa pag-iisip lamang ay hindi palaging katumbas ng espiritual na kapanganakan. Sabi sa Hebrews 10:26, sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natira pang alay para sa mga kasalanan. So maaari tayong maliwanagan ng salita ng Diyos na hindi natin talaga tinatanggap ang salita ng Diyos. Sabi pa dito, sila daw ay nakalasap ng kaloob ng kalangitan sa verse 4. Si Jesus at ang dala niyang kaligtasan ang kaloob ng langit. Maaring malasap ang kaloob na ito, ngunit hindi nangangahulugan na ito ay tunay na tinanggap ng nakalasap. Ang paglasap sa isang karanasan ay maaring panandalian lamang. Sabi sa Matthew 13:20-21, ito yung parable of the soils. Ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan, gayon may hindi siya nagkaugat, kundi sandali lamang tumatagal at kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod. Sila daw ay naging kabahagi ng Espiritu Santo. Sa verse 4 pa rin yun. Hindi rin ito nangangahulugan na sila ay pinanahanan na ng Espiritu Santo, kundi sila ay nakabahagi lang ng isang karanasan sa Espiritu Santo. Maaring ang karanasan na yan ay dahil umanib sila sa isang kapatiran na may mga tunay na Kristiyano. At dahil may mga tunay na Kristiyano, yun daw pong nagiging malapit sa mga tunay na Kristiyano, ay meron pong isang banal na gawa ang ginagawa ang Espiritu Santo sa kanila upang sila ay makakilala sana. No? Ang sabi sa 1 Corinthians 7:14, maalala niyo itong talatang ito. Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit ngayon sila ay mga banal. Ang ibig po sabihin nito, ang Espiritu Santo po ay may ginagawang ministeryo sa loob ng isang tahanan, sa loob ng isang kapatiran. So yung mga taong ito siguro nakaranas sila ng ministeryo ngayon, pero hindi nila tinanggap. Hindi lahat ng nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos, ayon sa verse 5, ay maituturing na mananampalataya kaagad-agad. Katulad ng lupang matinik
Maaaring tinanggap nila ang salita ng Diyos, ngunit hindi ito nagresulta ng kaligtasan nila. Ang napahasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig sa salita. Ngunit ang kabalisahan ng kasanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at iyon ay nagiging walang bunga. Matthew 13:22. Parable of the soils po ulit. Hindi rin lahat ng nakalasap ng kapangyarihan ng panahong darating. Verse 5. O mga mirakulo na gawa ng Espiritu Santo, yun po ang ibig sabihin nun ay tunay na naligtas na. Sapagkat maaaring nakakita lang sila ng mga kababalaghan ng panahong yon dahil meron pa nangyayari ng mga panahong yon. Ngunit hindi naman sila nanampalataya sa Panginoon dahil doon. Maraming nakakain ng tinapay na ginawa ng Panginoon. Ngunit hindi naman sila naligtas, di ba? John 6:26. Sinagot sila ni Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo kumain ng tinapay at kayo'y nabusog." Yung mga tinapay na yun, miracle po yung mga tinapay na yun. Nakain nila, nakabahagi sila ng kapangyarihan ng panahong darating, ngunit hindi naman sila nanampalataya kay Jesus. So, sa kanilang pagtalikod kay Jesus, para na nilang ipinako sa krus muli ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan, sabi ng verse 6. Ito ay isang malinaw na pagtanggi ng mga taong ito sa alok na kaligtasan ni Jesus at pagyurak sa kanyang pagiging tagapagligtas. Ang mga susunod na talata ay magdadagdag ng linaw sa kalagim-lagim na kapalaran ng mga hungkag na Kristiyanong ito. Tingnan natin yung verses 7-8. Sapagkat ang lupang umiinom ng ulang madalas na pumapatak sa kanya at tinutubuan ng mga halamang haangkop doon ay dahil sa kanila ito ay binungkal at tumatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Ganun po ang tunay. Subalit kung ito'y tinutubuan ng mga tinik at dawag, ito ay walang kabuluhan at malapit ng sumpain at ang kanyang kahinatnan ay ang pagkasunog. Yung pong ulang madalas na pumapatak sa verse 7, ang katumbas po yun ng mga nalasap na biyaya sa verses 4 and 5. Ang resulta nito para sa tunay na mananampalataya ay pamumunga ng mga halamang angkop, sabi dito sa verse 9. O kaligtasang pagpapala ng Diyos na hindi tunay na mananampalataya. Sa hindi tunay na mananampalataya, ang resulta ng ulang madalas, parehong ulan, pero ibang resulta, mga tinik at dawag, walang kabuluhan at malapit ng sumpain at ang kanyang kahinatnan ay ang pagkasunog. So kung mababasa niyo po yung verses 7-8, kasunod ng verses 4-6, magiging malinaw po na ang tinutukoy po sa verses 4-6 ay yung mga masusunog. Yung mga mali ang bunga. Kahit na tumanggap ng masaganang ulan, kahit na tumanggap ng biyaya ng salita ng Diyos, ng kapangyarihan ng Espiritu, ng pagmamalas ng kanyang kababalaghan, ay hindi pa naniniwala sa Panginoon. At dahil doon, hindi sila nagbunga sila ng tinik at dawag at sila ay susunugin. Malinaw sa konteksto na ito ay isang paalala sa peligro ng apostasiya. Ito ay pinakamalala na trahedya na maaaring mangyari sa isang tao. Napakalapit na sana niya. Ngunit napalayo pa siya muli sa landas patungo sa tiyak na kapahamakan. Dito po tayo magtatapos. Isang paghihikayat sa mga tunay na mananampalataya. Sa mga susunod na talata ay magbabago ang tono ng may akda. Mga minamahal, sabi niya. At magbabago rin ang kanyang mga tinutukoy. Kasi kanina po, hindi na ito yung mga binigyan niya ng mga babala at pagpuna at paalala. Iba na ho ang tinutukoy niya rito. Sapagkat dun sa nauna, hindi na, ang pagtukoy niya sa kanila ay sila. Sila ay ganito, sila ay ganyan. Dito po, kayo. Yun na po ang ginagamit na panghalip. No? So nag-iba po ang tono, nag-iba ang tinutukoy. Sabi sa verse 9, ngunit mga minamahal,
kami ay lubos na naniniwala sa mga mabubuting bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Bagamat kami ay nagsasalita ng ganito, kasi medyo masakit po yung kanilang salita. Sapagkat ang Diyos, verse 10, ay hindi masama. Hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Iba na ho talaga ang tinutukoy niya. At nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan. Upang kayo'y huwag maging mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. Iba na ho, no? Iba na ho yung tono. Bakas na dito sa mga talatang ito ang paghihikayat ng isang nagmamahal na pastor sa kanyang mga tunay na mga anak sa pananampalataya. So ang kausap niya na dito hindi yung mga tinikat dawag, kundi mga tunay na tumanggap kay Jesus at naligtas niya. May banggit na ng mga mabubuting bagay tungkol sa inyo at mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan. So ito ang mga palatandaan ng natunay na mananampalataya, ang mga tinutukoy ng may akda dito sa mga huling mga talatang ito. May bunga na ang mga ito ng kanilang espiritual na kapanganakan. Sa verse 10, makikita niyo mga salitang inyong gawa, inyong pag-ibig, paglilingkod sa mga banal. So namunga na yung diwang banal sa kanilang buhay. Ngunit patuloy pa rin ang paghihikayat ng may akda na itong mga minamahal na ito ay magpakita ng gayon ding sigasig upang makita nila ang katiyakan ng pagliligtas ni Kristo sa kanilang buhay. Yun ang sinasabi ng verse 11. Hinamon pa rin ng may akda ang mga tunay na Kristiyano na ito. Huwag maging mga tamad, sabi niya, at magpatuloy sa kanilang pananampalataya at pagtitiis. Mga palatandaan muli na sila nga ay ligtas kay Kristo at sa huli sila ay magwawagi. So mga kapatid, sa ating paghanda, sa ating pagdiriwang ng banal na hapunan, siyasatin sana natin ang ating mga sarili. Mga kaibigan, baka kayo ay first time ninyong makinig sa isang mensaheng ganito. Binibigyan po tayo ng may akda ng Hebreo dito sa mga talatang ito ng isang pagpuna sa mga walang paglago. Kayo ba ay parang musmus pa rin sa pananampalataya? Puro John 3:16 at ang memory verse pa rin ninyo? Hindi na kayo lumaki, hindi na kayo lumago? Meron po ba kayong paglago o wala? May isang pagpuna sa mga walang paglago. May isang panawagan sa mga walang pag-unlad. Kayo ba ay graduate na? O ang inyong pagkakilala sa Diyos ay kailangan kong hindi maging masama, kailangan kong gumawa ng mabuti para ako ay makapunta sa langit at hindi na kayo umusad-usad mula roon sa ganoong katuruan. May isang panawagan dito sa mga walang pag-unlad. Pag walang paglago at walang pag-unlad, baka walang kaligtasan, mga kapatid. Merong isang paalala dito sa peligro ng apostasiya. Tunay ang peligrong ito at dapat nating pakinggan ang babala ng may akda ng Hebreo. May isang paghihikayat din naman sa mga tunay na mananampalataya na tayo ay mamunga sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis ay ating makamtan ang ating mana sa langit na siyang itinatago na ng Panginoon para sa atin. Mga kapatid, tayo manalangin. O Diyos, marami pong salamat sa isang pagpuna sa mga walang paglago, isang panawagan sa mga walang pag-unlad, isang pag-aalaala sa peligro ng apostasiya, at isang panghihikayat sa mga tunay na mananampalataya
O Diyos, nawa ay pakinggan namin ang sinasabi ng mga talatang ito. At matakot nawa ang hindi pa tumatanggap sa iyo, upang sila ay lalong kumapit sa inyong salita at lubusan ng tumanggap sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, sa oras din na ito, bago kami magdiwang ng aming banal na hapunan, Panginoon, ay ilapit ninyo na sila sa inyo at dalhin nyo na sila sa inyong banal na pamilya, Panginoon. At sa amin, Panginoon, na nagpapatuloy sa inyo, tanggapin nawa ng bawat isa sa amin ang paghihikayat doon sa mga tunay na nagbubunga, na tunay na lumalago, tunay na umuunlad, tunay na nananalig, at nagtitiis. Kami, Panginoon, ay inyo na. Kami ay inyong liligtas. Kami ay inyo ng bayan. Kami ay inyong mga hirang. Maraming salamat, Panginoon, sa mensaheng ito at nawa ay ang mensaheng ito ay lumago sa aming puso't isipan at lalo kang mapamahal sa amin, O Panginoon naming Diyos, O dakila naming saserdote, O dakila naming mananakop at tagapagligtas. Ito ang aming dalangin sa kanyang pangalan. Amen at amen. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili sa ating pagdiriwang sa hapong ito ng banal na hapunan ng Panginoon. Mag-umpisa po tayo sa isang panalangin pangungumpisal. Ang sabi sa unang Juan 1:8-10, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang pangungumpisal sa ating Panginoon dahil tayo po ay tunay na makasalanan, marupok at mahina at madalas ay hindi tayo tapat sa ating Diyos. Kaya sama-sama po tayong manalangin ngayon at sa isang bahagi ng aking pananalangin, ako po ay hihinto at tahimik po tayo lahat na lalapit sa ating Diyos at aaminin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pagkukulang sa Kanya upang tayo'y tumanggap ng Kanyang kapatawaran. Tayo po ay manalangin. O Panginoon na mahabagin sa lahat, kami po ay marumi at makasalanan at siyang hindi tapat sa iyo sa maraming panahon. Kami po, O Diyos, ay tunay nga na matigas ang ulo, matigas ang kalooban, at mahina kami, Panginoon. Hindi namin ginagamit kung minsan, O Diyos, ang kalakasan na nasa amin dahil sa presensya ng Espiritu sa aming mga puso. Bagkus, Panginoon, kami nagkakasala sa Kanyang harapan. At nakikita mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ang lahat ng aming pagkukulang sa iyo. Sa hapong ito, bago kami manambahan sa iyo sa pamamagitan ng banal na hapunan, ay inilalagak namin sa iyo ang aming mga pagkakasala. At sa aming pananahimik, O Diyos, pakinggan mo ang aming mga pangungumpisal sa iyo. Panginoon, wala kaming pagkukulang na sa iyo'y di nalilingid. Alam mo lahat, Panginoon, ang aming isinambitla sa iyo. Nawa, Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang.
ang aming pag-iimbot, ang aming pagkainggit, ang aming pag-iisip ng masama, ang aming pagsisinungaling, ang aming hindi paggawa ng iniutos mo sa amin, ang hindi pagbabahagi, Panginoon, ng Ebanghelyo sa iba, ang hindi pamumuhay ng ayon sa iyong ilaw at pag-ibig. Ang lahat ng ito, Diyos, ay inilalapag namin sa inyong paanan. Takpan nawa ninyo ito ng makapangyarihan dugo ni Kristo upang ang baho nito ay hindi umabot sa inyo. Salamat, Panginoon, sa iyong katiyakan sa iyong salita na kung kami ay magpapahayag ng aming mga kasalanan sa iyo, kayo ay magiging tapat at banal na magpapatawad sa aming mga kasalanan at lilinisin kami sa lahat ng kalikuan at kasamaan. Salamat, Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na siya naming mananakop at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang pagdiriwang ng banal na hapunan ay isang mahalagang sangkap ng buhay ng isang iglesia at buhay ng isang Kristiyano. Ang pagdiriwang na ito ay meron lamang pong kahulugan doon sa mga tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Umaasa kami pa, mga kapatid, na kung kayo ay sumasama sa aming pagdiriwang na ito, na kayo ay tumanggap na sa Kanya. At kung hindi man, nung sa ating pananalangin kanina, mga kapatid, sana po ay nagsisi na po kayo sa inyong mga kasalanan at lumapit na po kayo sa Kanya sa pananampalataya. Kung yan po ay totoo na sa buhay ninyo, kayo po ay maaring magdiwang ng banal na hapunan na kasama namin. Kaya mangyari po lamang na kung meron po kayong kaprasong biskwit o kaunting juice sa inyong pamamahay o kung saan man kayo naroroon, ay hagilapin niyo po at sama-sama po tayo magdiriwang ng banal na hapunan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tayo po ay mag-alaala ng kanyang sakripisyo sa krus para sa atin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa atin. Mga kapatid, alalahanin po natin ang ating Panginoon at ang dugo niya na umagos sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Tayo po ay mag-alaala sa Kanya. Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang pangwakas na panalangin. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. Naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo na sa Kanya ang kalwalhatian magpakailanman. Amen at Amen. Marami pong salamat sa lahat sa inyo na sumama sa amin pananambahan ngayong hapong ito. Magandang hapon po sa inyong lahat.